Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Si Bagyong Kidan ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ngunit may isa pang low pressure na nagbabadyang maging bagyo na patuloy nating minumonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alamin natin ang mga pagbabago sa direksyon ng mga sistemang ito. Ayon sa pinakabagong datos, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang trough ng low pressure area sa may southern Luzon, habang ang southwesterly wind flow naman ang malaking nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa forecast weather conditions ngayong araw sa Visayas, Mindanao at Palawan, asa na maulap na kalangitan na may mga panapanahong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng southwesterly wind flow. Dahil dito may panganib ito ng posibleng flash floods at pagguho ng lupa lalo na sa mga mababang lugar at bulubunduking bahagi. Dahil sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan, ang mga ganitong lagay ng panahon ay delikado lalo na tuwing may tuloy-tuloy na ulan. Kaya't pinag-iingat natin ang lahat ng ating mga kababayan dyan na maging handa at makinig sa mga abiso ng inyong lokal na otoridad. Para sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at natitirang bahagi ng Mimaropa, mananatiling maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng trough ng LPA. Bagamat wala pa ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang trough o extension ng low pressure ay sapat na upang magdulot ng malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya pinapayuhan ang publiko na maging handa sa mga biglaang pagbabago ng panahon at sa posibilidad ng biglaang flash floods o landslides lalo na kapag lumakas ang ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pansamantalang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dulot namang ng umiiral na localized thunderstorms. Bagamat panandilian lamang mga kababayan, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan na posibleng magresulta sa flash floods o pagguho ng lupa. Bukod dito, patuloy na minumonitor ng Pag-asa ang Tropical Storm Nari na dati ay tinawag natin bilang Bagyong Kidan, habang ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon pumasok ito sa PAR, subalit agad din namang lumabas. Ayon naman sa pinakauling datos, ang sentro ng Tropical Storm Nari ay uling namataan sa layong 1,280 kilometers sa ilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglan nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot sa 70 km per hour malapit sa gitna at may bugso na umaabot hanggang 90 km per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Bagamat nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit mga kababayan, hindi nangangahulugan tapos na ang banta at panganib ng masamang panahon. Dahil laban lumalakas ngayon si Nari papalapit sa Ryukyu Islands, maaari pa rin itong hilahin at palakasin ang epekto ng southwesterly wind flow na kasalukuyan nakakaapekto ngayon sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Bukod dito, dahil sa kombinasyon ng trough ng LPA at ng umiiral na southwesterly wind flow, mataas ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa mga rehiyon ng Western Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao at sa may Zamboanga Peninsula. Mga kababayan, ang ganitong lagay ng panahon ay lubhang delikado lalo na kung tatagal ng ilang araw ang mga pag-ulan. Sa mga nakaraang datos, napatunayan na ang mahabang epekto ng southwesterly wind flow ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa bansa kahit walang bagyo na direktang dumaraan sa ating bansa. Kaya naman napakalaga ang patuloy na pagmonitor at maagap na paghahanda at makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa. Bukod dito, ayon sa mga international weather model, patuloy na binabantayan ng isang tropical system na nanatili sa karagatan sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Bagaman malayo pa ito sa ating bansa, may posibilidad pa itong lumakas habang patuloy na umiikot sa dagat. Kung magpapatuloy ang pag-intensify ng sistemang ito, hindi inaalis ang posibilidad na mas lumakas at maging ganap na bagyo na ito sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan datos, isa pang low pressure system ang maaaring mabuo sa silangang bahagi ng bansa na posibleng pumasok sa ating teritoryo sa mga susunod na araw. Kung sakaling ito'y tuluyan lumakas at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin itong Bagyong Ramil.
Ngunit tandaan, dahil ito nga ay long range forecast, maaari pa rin na maraming pagbabago sa magiging galaw at direksyon nito, lalo na ngayong papalapit na tayo sa kalagitnaan ng buwan kung saan unti-unti nang umiiral ang hanging amihan o northeast monsoon na unang mararamdaman sa mga lalawigan ng Hilagan Luzon. Paalala, ang pag-iral ng amihan ay hindi nangangahulugan titigil na ang pagpasok o pagbuo ng mga bagyo. Sa katunayan, maaaring itulak pababa ng hanging amihan ang isang weather disturbance o tropical cyclone na posibleng magdulot ng direktang pagtama nito sa ating kalupaan. Habang patuloy nating nararanasan ang La Nina, mas mataas ang posibilidad ng madalas at malalakas na pag-ulan ngayon kahit walang bagyong nakapaloob sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa mga datos ng Pag-asa, maaaring tumagal ang epekto ng La Nina hanggang Disyembre, kaya't hindi malayong masundan pa ng ilang bagyo sa loob o labas ng ating bansa. Kahit wala sa loob ng PAR ang mga sistemang ito, mananatili pa rin ang banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot ng tron ng LPA at southwesterly wind flow. Kaya mga kababayan, napakalaga na maagap na paghanda at patuloy na pag-monitor sa mga abiso ng Pag-asa. Sa ating mga kababayan sa flood-prone areas, siguraduhin malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha sa oras ng malalakas na ulan. Maganda ng emergency supplies gaya ng mga flashlight, baterya, pagkain at inuming tubig. Para naman sa ating mga mangingisda at may kabuhayan sa dagat, maging mapagbatsyag sa mga gale warning o abiso mula sa Pag-asa bago tayo pumalaot. Huwag natin ipagsapalaran ang buhay at kaligtasan kung masama ang panahon. Sa kabila ng pagbabago ng panahon na ito, ang pagiging alerto at tanda ang ating pinakamabisang sandata laban sa kalamidad. Patuloy nating bantayan ang mga weather system sa loob at labas ng PAR dahil ang panahon ay maaaring magbago anumang oras. Para sa pinakabagong weather updates, manatiling nakatutok dito sa ating channel at siguraduhin nakasubscribe at naka-on ang notification bell upang lagi namin kayong ma-update sa mga babala ng Pag-asa at iba pang weather advisories na kailangan nating paghandaan. Mag-ingat po tayong lahat mga kababayan, mahalagang tandaan na ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagiging handa at alerto. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat kababayan natin. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.